Sa lungsod ng Los Angeles, isang grupo ng mga pulis ang nasa gitna ng isang marahas na labanan laban sa apat na magnanakaw na humahawak ng isang bangko sa Lincoln Heights. Habang ang dalawa sa mga magnanakaw ay nasa loob at binabantayan ng mga hostage, ang dalawa pa ay nakikipaglaban sa mga pulis gamit ang mga automatic rifle at full body armor na nagpapahintulot sa kanila na madaig ang mga pulis at ang kanilang maliliit na pistol. Buti na lang may dumating na unit ng SWAT. Ang mga opisyal na sina Jim at Brian ay nagrepel pababa mula sa helicopter kasama ang dalawa pang lalaki upang makarating sa bubong ng bangko, kung saan dumaan sila sa tunnel pababa sa storeroom at humanap ng ligtas na paraan patungo sa lobby sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na spying camera. Habang ang ilang SWAT sniper ay pumupunta sa bubong ng isang gusali sa kabilang kalye, ang ikatlong koponan ang lumalapit mula sa baba. Sa sandaling iyon, sinubukan ng isa sa mga magnanakaw sa labas na tumakas sakay ng isang getaway na kotse, ngunit mabilis siyang pinatumba ng isang sniper sa isang putok. Ang isa pang magnanakaw ay patuloy na lumalaban sa mga pulis, gayunpaman ang ground unit ay agad na naabot siya at pinabagsak din siya. Ang dalawang magnanakaw sa loob ay nagsimulang magpanik at ang ground unit ay nagpadala ng isang secure na telepono para sa isang SWAT negotiator upang subukang ayusin ang pagpapalaya ng mga hostage. Habang nakikipag-usap ang negotiator sa mga magnanakaw, tinawagan ni Teniente Velasquez ang kanyang koponan sa loob ng bangko upang hilingin sa kanila na maghintay, ngunit hindi pinansin ni Brian ang utos. Bumaba siya sa bodega at habang walang pagpipilian si Jim kundi sundan siya, si Brian ay pumuslit sa likod ng pangunahing lobby upang makakuha ng magandang posisyon para barilin ang mga magnanakaw. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Velasquez pero lahat ng tawag ay hindi niya pinapansin. Mas lalong kinakabahan sa bawat segundo, ang isa sa mga magnanakaw ay kinuha ang isang babae at itinutok ang kanyang baril, handang patayin siya. Nang makita ito, binaril ni Brian ang magnanakaw sa balikat ng babae, napatay ang lalaki ngunit nasugatan din ang babae sa proseso. Pinatumba ni Jim ang huling magnanakaw, na sa wakas ay tinapos ito. Pagkatapos, tinitingnan ni Jim ang babae at tumawag ng ambulansya, at nang mag-isip si Brian kung magiging okay ba ang babae, natigilan si Jim, hindi natuwa sa ginawa ni Brian. Mamaya sa presinto, galit na galit si Captain Fuller kina Jim at Brian dahil sa hindi pagsunod sa utos, lalo na't idedemanda sila ng sugatang babae dahil sa kapabayaan nila. Pinaalis sila ni Fuller mula sa dibisyon ng SWAT, ngunit pinutol ito ni Velasquez at hiniling sa kanya na manatili man lang sila sa koponan upang sa huli ay magkaroon sila ng pagkakataong maibalik ang kanilang mga trabaho. Sumasang-ayon si Fuller at inirelegate sila sa cage duty, isang mababang posisyon na kinasasangkutan ng pagpapanatili at pamamahagi ng mga armas at mga iba pang kagamitan sa mga opisyal. Si Brian ay nainsulto dito at sinabihan niya si Fuller ng masakit na salita, ngunit ito ay nagpapalala lamang para sa kanyang sarili at siya ay umalis na galit. Nang mag-alinlangan si Jim, nag-alok si Fuller sa kanya ng pagkakataong makabalik kaagad sa koponan kung pumayag si Jim na patalsikin si Brian dahil sa kawalang ingat. Samantala, nagpasya si Brian na umalis sa trabaho at ngayon ay nag-iimpake sa kanyang bag. Biglang ibinunyag ni Jim na sumasang-ayon siya kay Fuller na wala talagang ingat si Brian at nagkaroon ng pagtatalo habang si Jim ay tumangging umalis sa trabaho. Ipinagpalagay ni Brian na niloko siya ni Jim at inuntog niya ang ulo niya sa salamin bago umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpatuloy si Jim sa pagsasanay sa kanyang libreng oras, ngunit sa tuwing nasa trabaho siya ay nasa kulungan ng baril, na gumaganap ng mga mababang gawain para sa iba pang mga opisyal ng pulisya. Isang araw, pumunta si Sargento Hondo sa presinto at hiniling kay Jim na ayusin ang kanyang customized M4 rifle. Napansin ni Jim ang custom na trabaho at humanga siya. Pagkatapos ay nakipagpulong si Hondo kay Velasquez upang pag-usapan ang tungkol sa bilang ng mga masasakit na artikulo na bumabatikos sa LAPD, na naging dahilan upang mag-utos ang hepe ng reforma sa departamento. Nais ni Velasquez na bumuo si Hondo ng bagong SWAT unit para siya ang mag-utos at mag-alok ng dalawa sa kanyang mga opisyal na sina TJ at Michael. Tinanggap sila ni Hondo at nagpasya na pumili ng 3 pang kandidato mula sa mga personnel files, bagamat si Fuller ay malalaman ang kanyang mga huling kandidato mamaya. Matapos maayos ang armas ni Hondo, umuwi si Jim upang makita ang kanyang kasintahan na sinusubukang umalis sa kanilang apartment. Sinabi niya na ang mga bagay sa pagitan nila ay hindi na ganoong kaganda at si Jim ay hindi katulad dati noong siya ay hindi pa tinatanggal sa SWAT team.
Sinubukan niyang halikan siya sa huling pagkakataon ngunit tinanggihan siya nito at hinayaan siyang umalis. Sa susunod na araw sa trabaho ay ipinahayag na habang nagtatrabaho siya sa hawla, si Jim ay nag-imbento ng isang bagong kagamitan na plano niyang patentehin sa hinaharap, isang napakalaking hook at kadena na dinisenyo upang pabagsakin ang mga pader o barikada at wakasan ang hindi kanais-nais na mga standoff na kanyang tinatawag na susi sa lungsod. Habang ipinapaliwanag niya ang kanyang imbensyon sa kanyang kasosyo sa gun cage, pumasok si Hondo at pinahahalagahan ang ideya ni Jim. Kinuha niya ang kanyang sandata at humanga siya sa mga pagpapahusay na ginawa ni Jim dito. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ni Hondo ang ilan sa mga opisyal para sa target practice para sa hanay ng pagpapaputok. Nagtagumpay si TJ na ma-outshot si Hondo, na tumaya ng $200 na kayang talunin ni Jim si TJ na tinatanggap ang challenge. Humarap si TJ laban kay Jim, na nauwi sa pagtatagumpay ng lahat maliban kay Hondo. Samantala, dumating ang French mobster na si Alex sa Los Angeles, kung saan halos kunin ng mga gwardya ang kanyang kutsilyo ngunit nagawa niyang itago ito sa pagsasabing ito ay regalo ng kanyang pamilya. Matapos siyang tanggapin ng kanyang mga tauhan at bigyan siya ng peking pasaporte para sa ibang pagkakataon, binisita ni Alex ang kanyang tiyuhin sa isang lokal na restaurant habang nagpapanggap na naroon siya bilang isang sorpresa sa kaarawan niya. Gayunpaman, alam ni Alex na ang kanyang tiyuhin ay nagnanakaw ng pera mula sa pamilya sa loob ng ilang sandali, kaya pagkatapos magsalo ng pagkain, mabilis na pinatay ni Alex ang kanyang tiyuhin gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ay umalis si Alex sa restaurant ng mag-isa sa kotse, at sa huli, pinahinto siya ng mga pulis dahil sa sirang tail light niya. Dahil ang kotse ay pagmamay-ari ng tiyuhin ni Alex at may warrant of arrest para sa kanya, inaresto si Alex para sa pagtatanong at pag-verify ng kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan niyang suhulan ang mga pulis upang makaalis dito ngunit walang pakinabang, kaya dinala si Alex sa selda. Bumalik kay Hondo, kinuha niya si Jim bilang kanyang driver para sa araw na ito upang maghanap ng ilang mga recruit. Una nilang iniimbestigahan si Officer Dick, na natagpuan sa gitna ng pagtugis niya sa isang suspect. Habang tumatakbo ang dalawang iyon sa mga lansangan, nagpasya sina Hondo at Jim na sumama sa paghabol, tumakbo ng ilang bloke hanggang sa mapabagsak nila ang suspect. Nagagalit si Dick dahil gusto niyang gawin ito ng mag-isa, gayunpaman, kumalma siya nang imbitahan siya ni Hondo na sumali sa koponan. Pagkatapos ay binisita nila ang isa pang kandidato na gumawa ng masamang unang impresyon kay Hondo sa pamamagitan ng pagiging isang vegetarian, masyadong magalang, at sobrang pagiging stickler para magtagal sa unit ni Hondo. Susunod, lumipat sila sa isang opisyal ng pulisya ng metro na nagngangalang Chris, na tila ilang beses nang nag-apply at naging kwalipikado para sa SWAT ngunit patuloy na tinatanggihan dahil sa ilang mga reklamo ng maling pag-uugali mula sa mga suspect na isinampa sa internal affairs. Narinig nilang si Chris ay nasa lokal na ER at natagpuan ang kanyang partner na nagbabantay sa isang thug na may maraming pasa sa kanyang mukha, na regalo mula kay Chris. Hinanap ni Hondo ang opisyal at natuklasan niyang si Chris ay isang babae, dahil ang Chris ay ang short name niya para sa Christina. Dahil dito, napagtanto ni Hondo na malamang na inalis ni Fuller si Chris sa listahan ng SWAT dahil sa kanyang kasarian at ang mga reklamo sa maling pag-uugali ay isang dahilan, lalo na nang sabihin ni Chris kay Hondo na karamihan sa mga paratang laban sa kanya ay nagmula sa paglaban sa mga marahas na lalaki na hindi makayanin ang katotohanan na sila ay kayang-kayang talunin ng isang babae. Nagustuhan siya kaagad ni Hondo at nag-alok sa kanya ng posisyon sa kanyang koponan. Pagbalik nila sa punong tanggapan, tinanong ni Jim si Hondo kung nagpaplano siyang paglaruan siya sa ibang araw o kung sasabihin niya sa kanya kung bakit niya siya isinama sa recruitment run na ito. Tinanong ni Hondo si Jim kung gusto niyang mapabilang sa koponan, at nang mag-alinlangan si Jim dahil alam niyang hindi papayag si Fuller, tinanong ni Hondo si Jim kung isinuko ba niya si Brian. Nang sabihin ni Jim na hindi niya yun ginawa, ibinigay sa kanya ni Hondo ang huling pwesto sa koponan. Nang maglaon sa panahon ng pagpupulong upang talakayin ang koponan, tinanggihan ni Fuller sina Chris at Jim tulad ng inaasahan, ngunit tumanggi si Hondo na umatras. Pagkatapos ay nag-alok si Fuller ng isang kompromiso, tatanggapin niya ang grupo kung ano ito ngunit kung mabibigo sila sa mga paunang pagsubok na kailangan para sa SWAT, babalik si Chris sa kanyang gawain sa subway at si Jim at Hondo ay parehong aalisin sa puwersa. Sumasang-ayon si Hondo, tiwala na magagawa ito ng kanyang bagong koponan. Maya-maya ay nagsimula na ang pagsasanay at ang mga miyembro ng squad ay nakilala ang isa't isa.
Napag-alaman na ang dating kasintahan ni Jim ay kapatid ni Michael at dahil ipinapalagay ni Michael na mali si Jim, mayroong ilang alitan sa pagitan nila at ang isang away ay dapat itigil ng iba bago pa ito lumala. Inilalagay ni Hondo ang grupo sa ilang mga pagsubok tulad ng infiltration, armor, arms, physical conditioning, at long-range shooting, at habang may ilang mga paghihirap sa una, sa huli ay nagawa nilang gumanap ng maayos. Habang mayroon silang session ng sniper na gumagamit ng mga card bilang mga target, ipinapakita ng team na mayroon silang mga natatanging kasanayan sa pagbaril. Pinapasok din nila ang mga walang laman na gusali sa simulation exercises upang matutong magtrabaho bilang isang team at iligtas ang mga hostage sa halip na papatayin sila. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para sa panghuling pagsusuri ng koponan, na binubuo ng pag-simulation ng sitwasyon sa mga hostage. Kakailanganin nilang pumasok sa isang eroplanong kinuha ng mga terorista na nilalaro ng mga kapwa opisyal na armado ng mga baril ng paintball. Ang layunin ay upang mabawi ang kontrol ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng pagkuha ng lahat ng mga hijacker sa loob ng 8 minuto. Habang tinitingnan ang schematics ng eroplano, napansin ni Jim na may alternatibong entry point sa eroplano na hindi inaasahan ng sinuman, isang maliit na elevator shaft na naglalayon para sa mga tray ng pagkain na hindi kasya ang sinuman, ngunit kasya si Chris. Ang koponan ay nagmamaneho ng kanilang sasakyan sa ilalim ng eroplano at nagsimulang magbukas ng isang butas dito habang ang isa sa kanila ay umaakyat sa bubong upang magamit niya ang bintana sa ibang pagkakataon. Habang umaakyat si Chris sa elevator shaft, ang iba ay nakahanap ng hatch at nakakita ng bitag bago ito mag-activate. Sa loob ng ilang segundo, nagawa nilang i-defuse ito at magbibilang sila hanggang 3 para umatake ng sabay-sabay. Sa pagkakahati ng koponan sa buong eroplano, nagawa nilang ilabas ang lahat ng 6 na hijacker na may mabilis na mga putok nang hindi namamatay ang anumang mga hostage, bagaman si TJ ay tinamaan ng isang hit na nakamamatay kung ito ay totoo. Sa inis ni Fuller, nagtakda ang bagong team ng bagong record ng kurso. Nang gabing iyon, nagdiwang ang grupo sa pamamagitan ng pagkain sa isang karinderyang pagmamay-ari ng ama ni Dick. Pagkatapos ng ilang oras na pagkain at pag-inom, umuwi ang karamihan sa grupo maliban kina Chris at Jim na pumunta sa paboritong bar ni Jim. Habang nagbabahagi sila ng mas maraming inumin, nag-ambala sila ni Brian na nakikipagpalitan ng mga agresibong komento kay Jim hanggang sa magpasya siyang umalis. Sa kanyang pagbabalik, sinira ni Brian ang isang larawan nila ni Jim sa dingding. Bumalik kay Jim, sinubukan niyang ligawan si Chris, ngunit tinanggihan siya nito bago siya imbitahan sa birthday party ng kanyang anak. Samantala, sinubukan ni Alex na kumuha ng abogado, ngunit wala itong magagawa para sa kanya, kaya hindi nagtagal ay inilipat siya. Kinabukasan, nag-e-enjoy ang team sa kanilang bakasyon. Si TJ ay pumunta upang makipag-date, sina Hondo at Velasquez ay naglalaro ng golf, si Dick ay gumugugol ng araw kasama ang kanyang mga anak, si Michael ay nananatili sa bahay kasama ang kanyang asawa, at si Jim ay pumunta sa kaarawan ng anak na babae ni Chris, kung saan inaaliw niya ang lahat ng mga bata gamit ang isang water rifle. Gayunpaman, naantala ang kasiyahan ng lahat nang makatanggap sila ng emergency na tawag. May nangyayaring hostage taken kung saan nagbarikada ang isang lalaki sa kanyang bahay at random na nagpapaputok ng baril sa bintana. Sinasabi ng lalaki na nilagyan niya ang lahat ng mga pasukan gamit ang mga pampasabog at habang walang naniniwala, tumanggi si Velasquez na kumuha ng pagkakataon. Si Jim ay nagboluntaryo sa kanyang susi sa lungsod na imbensyon na ginamit nila upang gibain ang likod na dingding ng bahay at patumbahin ang suspect na nagtatapos sa standoff sa ilang segundo. Nang maglaon sa departamento ng sheriff, natuklasan ng isang deputy ang ilang detalye tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Alex. Ang impormasyong ito ay ipinadala kay Velasquez, na humiling sa unit ni Hondo na harangin at i-escort ang bus ng bilangguan na nagdadala kay Alex. Samantala, nalaman na rin ng gang ni Alex ang tungkol sa paglilipat, kaya 2 lalaki ang nagbalat kayo bilang mga pulis at gumamit ng ninakaw na sasakyan ng pulis para ihinto ang bus. Pagkatapos ay umakyat sila sa bus at binaril ang mga kinatawan bago pinakawalan si Alex. Nang papaalis na sila, dumating ang koponan ni Hondo at hinarangan ang kalye, ngunit tumugon ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpapaputok, kaya naganap ang shootout. Habang tumatakbo ang mga sibilyan sa gulat, mabilis na binaril ng koponan ang lahat ng mga peking pulis, at nang subukang tumakas ni Alex sakay ng ninakaw na sasakyan ng pulis, binaril nila ito hanggang sa bumagsak ito at nahuli nilang muli si Alex.
Pagkatapos, ipinahayag na si Alex ay isang international fugitive na hinahanap sa mahigit 100 bansa sa mga kaso kabilang ang pagpatay, pakikipag-armas, at trafficking. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga reporter ang kaso, kaya nang dalhin siya sa isang holding cell, ginagamit ni Alex ang pagkakataong harapin ang mga kamera at nag-aalok ng $100 milyon bilang gantimpala para sa sinumang makakapag-alis sa kanya sa kulungan. Ang mga newscast ng bawat channel ay paulit-ulit na inuulit ang claim habang kinukumpirma nila na si Alex ay may pinansyal na paraan upang i-back up ang kanyang pangako na umaakit sa atensyon ng bawat outlaw sa Los Angeles. Ang koponan ni Hondo ay nabigo sa pamamagitan nito, alam na ito ay magpapahirap sa kanilang trabaho. Pagkatapos ay pumunta ang unit ni Hondo sa bubong upang ilikas si Alex gamit ang helicopter, ngunit nang maabot na sila ng chopper, bigla itong binaril ng hindi nakikitang sniper. Nawala ng kontrol ang helicopter at hindi nagtagal ay bumagsak sa kalye kung saan ito sumabog. Ibinalik ng team si Alex sa loob at gumawa ng bagong plano, dadalhin nila ang kriminal sa pamamagitan ng motorcade. Umalis sila sakay ng mga kotse at motorsiklo, hindi pinapansin ang mga baliw na tagahanga na gustong makuha ang atensyon ni Alex. Kailangan nilang huminto nang makakita sila ng isang lalaking homeless na tumitawid sa kalye ng napakabagal, ngunit ito ay isang bitag lang pala, at isang grupo ng mga miyembro ng gang ang nagsimulang umatake sa mga pulis. Habang ang ilang mga truck ay bumangga laban sa mga sasakyan ng pulisya, ang iba pang mga kriminal ay nagpaputok at naghagis ng mga usok na granada, na ikinamatay ng isang pulis ng motorsiklo at nasugatan ang 2 pang opisyal sa proseso. Gayunpaman, nang sinubukan nilang makuha si Alex, nakahanap sila ng isang manika sa halip. Lumalabas na ang mga sasakyan ay isang decoy, at si Alex ay dinadala sa isang pribadong access area sa ilalim ng lupa patungo sa mga walang markang sasakyan na nakaparada ng ilang blok ang layo mula sa punong tanggapan habang si Velasquez ay nagbabantay mula sa kalangitan. Sa loob ng ilang milya, maayos ang plano ni Hondo, bagamat patuloy silang iniinsulto at inaalok ni Alex ng pera. Nang tumawid sila sa pangalawang checkpoint, biglang itinigil ni TJ ang sasakyan at itinutok ang kanyang baril sa kanyang koponan, na nagpasyang tanggapin ang alok ni Alex. Tinangka ni na Jim at Michael na mga tuwiran sa kanya, ngunit si TJ ay biglang sinamahan ni Brian, na bumaril kay Michael at ipinakita ang kanyang sarili bilang utak sa likod ng operasyon upang itakas si Alex. Matapos pusasan si Jim sa kotse, si TJ at Brian ay kinuha si Alex at tumakas sa subway. Hindi nagtagal ay dumating ang iba pang pangkat at iniligtas si Jim habang tinatawag ang mga paramedic upang gamutin si Michael. Muli silang nagpasya na maghiwalay at hinabol ni na Hondo at Jim ang grupo habang sina Dick at Satches ay sumugod sa susunod na istasyon. Nakalulungkot na na-miss ni na Hondo at Jim ang tren, gayunpaman, iniulat ni na Dick at Chris na hindi nakarating ang tren sa susunod na istasyon, kaya't ang 2 koponan ay bumaba sa dulo ng tunnel upang mag-imbestiga. Natagpuan nila ang tren na inabandona sa kalagitnaan ng lagusan, ngunit wala na si Brian at ang kanyang mga tauhan, tanging ang takot na mga pasahero ang naroon. Itinuro ng driver sa kanila ang isang storm drain at pinasok ito ng team, na naging dahilan upang maputol ang linya nila sa labas. Samantala, nalaman ni Fuller ang tungkol sa pagtataksil ni TJ at ang pagkakasangkot ni Brian at pinaghihinalaan niyang ang buong koponan ay maaaring maging bahagi ng operasyon upang palayain si Alex, lalo na't hindi na sila tumutugon. Nang malaman niyang may hindi autorisadong runway na naiilawan sa paliparan ng Hawthorne, pinaghihinalaan niya kung saan papunta si Brian kaya ipinadala niya ang lahat ng available na unit doon. Habang sinusubaybayan ng team ang mga kriminal sa pamamagitan ng ilang lagusan ng imbornal at umiiwas sa mga paniki sa proseso, nag-set up si Brian ng booby trap na ginawa gamit ang isang claymore mine at smoke grenade, bagaman si TJ ay hindi ito masyadong gusto. Hindi pinapansin ng koponan ni Hondo ang usok at nagpatuloy, at nang muntik ng matrigger ni Dick ang bitag, pinigilan siya ni Jim sa tamang oras. Habang dinisarmahan ni Jim ang claymore, narating ng grupo ni Brian ang dulo ng tunnel, at nilock nila ang pinto sa likod nila bago umalis sa lugar. Sa kalaunan, nahanap ng koponan ni Hondo ang nakalock na gate na ito, ngunit sa kabutihang palad, magagamit ni Jim ang claymore para bumukas ito. Ngayon ay gumagana na muli ang kanilang mga radyo at ipinaliwanag ni Hondo kung ano ang nangyari kay Fuller, na humihiling sa kanya na magpadala ng mga sasakyan upang kunin sila. Gayunpaman, hindi na nagtitiwala si Fuller kay Hondo kaya inutusan niya ang koponan na umalis sa misyon. Binaliwala ni Hondo ang utos at ang kanyang koponan ay nagtapos sa pagkuha sa isang dumaan na limo.
Habang sila ay umaandar, napansin ni Chris ang isang mababang lumilipad na jet sa ibabaw ng lungsod, na nagpaunawa sa kanila na ang jet ay dapat na plano ni Brian para sa paglikas kay Alex at ang paliparan ay isang pangaakit lamang. Agad na sinundan ng koponan ng jet na ngayon ay lumapag sa tulay ng 6th Street. Agad na kinuha ni Brian at ng kanyang mga tauhan ang takot na may-ari ng jet bilang mga hostage at sumakay sa eroplano, handa ng tumakas. Dinala ng team ang limo patungo sa tulay at nang bumaril ang dalawang kriminal para pasabugin ang harang sa daan, si Hondo ay dumaan lamang dito nang walang pag-aalinlangan. Nagpaputok ang mga pulis upang subukang pigilan ang eroplano at nang hindi ito gumana, pinatamaan ni Hondo ang landing gear ng eroplano bago ito lumipad, na naging sanhi ng pag-crash nito. Isa pang putukan ang naganap sa pagitan ng SWAT at mga tauhan ni Brian, kung saan natamaan si Chris sa balikat. Sinubukan ni Alex na tumakas, ngunit hinabol siya ni Dick at agad siyang nahuli. Ligtas na umalis si Brian sa eroplano sa pamamagitan ng paggamit ng isang hostage bilang isang kalasag, pagkatapos ay bumaba siya mula sa tulay at sinundan siya ni Jim. Samantala, hinarap ni Hondo ang isang nasugatang si TJ, na nagsasabing pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa at nagtanong tungkol kay Michael. Matapos kumpirmahin ni Hondo na inaasahang gagaling si Michael mula sa kanyang mga pinsala, si TJ ay bumunot ng baril at ginawa ang hindi dapat gawin. Bumalik kay Jim, bumaba rin siya mula sa tulay at dumapo sa isang bakuran ng tren, kung saan pinatumba siya ni Brian nang biglaan at sinaksak ang kanyang kamay bago tumakbo palayo. Sinundan siya ni Jim at pagkatapos makaiwas sa ilang gumagalaw na tren, hinarap niya si Brian para magsimula ng hand-to-hand fight. Nagpalitan sila ng isang grupo ng mga suntok sa ibabaw ng riles at nang biglang may paparating na tren, sinipa ni Jim ang ulo ni Brian papunta sa daanan nito at agad siyang pinatay. Matapos muling sumali si Jim sa kanyang koponan sa tulay, dumating si Fuller at binati ang lahat para sa kanilang mahusay na trabaho, ngunit itinuro din niya na hindi pa tapos ang trabaho. Sa huling eksena, nasa kustodiya pa rin nila si Alex at kailangang ilipat sa isang federal na bilangguan, kaya sumakay ang team ng SWAT truck para ihatid si Alex sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang sandali matapos matagumpay na may hatid si Alex, isang ulat ng isang nagaganap na pagnanakaw ay dumating sa kanila. Itinuro ni Hondo na ang kanilang shift ay teknikal na natapos sa loob ng 12 oras, ngunit ang pagod na koponan ay sumang-ayon na tumuloy pa rin sa kanilang susunod na misyon. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.